The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus went out along the sea. All the crowd came to him, and he taught them. As he passed by, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the customs post. Jesus said to him, "Follow me." And he got up and followed Jesus. While he was at table in his house, many tax collectors and sinners sat with Jesus and his disciples, for there were many who followed him. Some scribes who were Pharisees saw that Jesus was eating with sinners and tax collectors and said to his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" Jesus had heard this and said to them, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. I did not come to call the righteous, but sinners." Dear friends, sisters, and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Marahil ang iba sa inyo ay galing pa sa malayong lugar at kayo nagising na mas maaga pa sa amin para makarating dito sa Manawag. Tamang-tama sa unang misa, alas 6. Iba nga ay nag-join pa ng aming rosaryo at morning prayers. Palagay ko lahat tayo ay may isang ginawa na tayong lahat ay ginawa pagkagising. Ano yun? Tumingin sa salamin, di ba? Tinitingnan ko ano bang itsura natin. Siyempre, kapag umaga tayo pupungas-pungas, di ba? Nakaganyan pa tayo sa salamin. So, tinatanggal natin yung mga morning glory na tinatawag natin. At sa mga babae, siguro mas conscious sila, tinitingnan nila, lumalalim ba o dumadami ang mga pilege sa aking muka? Naglalagay pa kayo ng makeup, di po ba? Mga lalaki hindi, maghihilamos lang yan, magsusuklay, tapos na. Minsan nagtatagal din tayo sa harap ng salamin upang makita ano mga pagbabago sa aking panlabas na anyo. Meron bang mga brown spots? Meron bang tagihawat? And all that. So in other words, concerned tayo sa nangyayaring pagbabago sa ating outward appearances. Concerned tayo doon sapagkat it is a sign of respect for other people, di ba? Kailangan maayos tayo kapag tayo ay lalabas ng ating bahay. Ang transformation na nakikita natin ay panlabas, external. Pero yung transformation na mas mahalaga siguro palagay ko mga kapatid ay yung pagbabago sa ating kalooban. At makikita natin yan sa ebanghelyo na ating binasa at sa engkwentro ng isang tax collector, big time sinner. Kahit nga ho ngayon, di ba? Meron din silang problema sa BIR. Palagi yan. So, ang mga sinners, saan ba natin makikita? Di lamang sa BIR, andyan sa Congress, andyan sa Senate, nasa lipunan. Tayo. Di ba? So, ang Panginoon, importante para sa Kanya, hindi yung ating panlabas na appearance. Sinabi niya kay Levi, "Follow me." At agad-agad iniwan ni Levi ang kanyang hanap buhay bilang tax collector. At inanyaya pa nga niya si Jesus na magkaroon ng dinner sa kanilang bahay. Diba? Anong ibig sabihin noon? Na kapag ang Diyos ang tumawag sa atin, mas matindi yung pagbabago natin. So kung tayo ay nag-check ng ating anyo sa harap ng salamin, palagay ko may panahon din na dumarating sa ating buhay na nararamdaman natin na may tumatawag sa atin sa mas matinding pagbabago sa ating buhay before we die, bago matapos ang ating buhay o ang ating misyon sa mundong ito.
At yung transformasyon na yan, ang pagbabagong yan, ay naandun lamang sa taong tinatawag ng Panginoon. Nung tinawag ng Panginoong Hesus si Levi, nagtaka ang mga scribes, ang mga Pharisees. Bakit siya nakikihalo sa mga makasalanan? Diba? Ano sinasabi ng Panginoon sa atin? Na ang kanyang pagmamahal, kasali lahat. Yan yung tinatawag nating sana all. Wala siyang iniisyapwera, wala siyang ini-exempt. Actually, kahit mga Fariseo at mga scribes, yung mga kumokontra sa kanya, palagay ko, matindi ang pagmamahal din at ang concern ng Panginoon. Pero ang bawat isa sa atin, lahat tayo, humanity, has been created by God with what we call freedom. Kasi kung magmamahal ba kayo, pinipilit nyo, masarap po bang magmahal ng taong pinilit? Di ba? Hindi. Dapat kusang loob. Some of us, kagaya ni Levi, talagang spectacular yung pagbabago. Pero yung iba, dahan-dahan. Pero we are on the kind of journey to that change, to that transformation in our lives. And we too are supposed to love the way that Jesus loved. Walang hindi kasali. Walang exclusivity, in other words. Ano bang ibig sabihin yan? Unconditional love. Walang kondisyong pagmamahal. Kaya ba nating magmahal ng walang kondisyon? Kaya, kung kakayanin. Kung kayo'y nagmahal na, if you have experienced how it is to love your wife, your spouse, your husband, your children, your parents, mga taong malapit sa atin, palagay ko maintindihan ninyo. Yun ang sinasabi nating unconditional love. Kaya nga, nagtataka ang mga scribes at mga Pharisees, bakit siya nakikihalo at nakikisalo sa mga makasalanan? So there is also a question for us this morning. Saan ba tayo sasali? Sa mga righteous, doon sa mga iniisip na wala silang kasalanan? O sa mga makasalanan? To play safe, di doon tayo sa tinatawag ng Panginoon. Follow me. Ikaw ba'y makasalanan? Anong sagot natin? Opo, Father. Ikaw ba'y nangangailangan ng aking tulong? Opo, Father. Yun, di ba? Ano sabi ng Panginoon? Nabasa pa niya ang kalooban ng mga nagtanong, bakit? Bakit siya nakikihalo sa mga makasalanan? Makasalanan na mga yan. Kailangan nga nila ako So tayo, pumupunta tayo dito sa Manawag sapagkat karamihan sa atin ay merong hinihingi at hinihiling sa Panginoon sa tulong ng ating mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Manawag. Pero i-acknowledge natin muna ang estado ng ating kalooban. Meron bang pagbabagong nangyayari? Kung minsan ang pagbabagong yan ay hindi nakikita agad, unti-unti. As I said, we are on a journey of change. Na sana, pagdating ng ating panahon, na tayo ay makikipagtuos sa Panginoon, ay inihanda na natin ang ating sarili. At sa tulong na rin ng grasya ng Panginoong binibigay sa atin sa tuwina. So the choice is ours. Kasabihin ba natin, hindi ko kailangan ng Panginoon. Mabait naman akong tao. Hindi naman ako gumagawa ng masama. Gumagawa ka ba ng mabuti? Yun din ang tanong, di ba? So let us remember what Jesus told the scribes and Pharisees. I did not come for the righteous, those who consider themselves righteous. I came for the sinners. So the choice is ours. And we seal our fate by the choices that we make.